sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay, komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Kinuyog ng mga opisyal ng pamahalaan at ng mga mambabatas ang panibagong pambubuli ng China nang maglagay ito ng floating barrier sa bahagi ng Baho de Masinloc sa Scarborough Shoal na humaharang sa mga mangingisdang Pinoy at hindi makapasok sa lugar. Ang buya, ito po lumulutang na harang na may habang 300 metro ay natuklasan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang magsagawa sila ng maritime patrol mission sa paligid ng Bahura noong Biyernes. Yun. Ayun pala, nakuha pala nila ng CCTV, kumbachero, habang naglalagay. Ayan, huling-huli, Kitang-kita, mga taga-Coast Guard ng China, Oo. Ayun pala, nakita, ayun, mahaba pala, 300 meters. 300 meters. Gaano kaya lalim nun? May net din kaya sa ilalim? Malamang. So parang, yung mga inilalagay, ayan pala, ayan, Ayun, nasa picture natin ngayon dito sa DZRH Teleradio. Parang yun sa mga swimming do sa ASEA. Tama. Para hindi ka lumampas doon. Hindi ka lumagpas at malalim na doon sa bandaron. Ganun na style pala nito. Hinimok po ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Coast Guard na agad putulin at alisin ang floating barrier. Hindi lamang para maipakita ang karapatan sa soberenya ng bansa, kundi para maprotektahan ng mga mangingisda. Inupakan din ni Senators Francis Tolentino at Risa Ontiveros ang panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. At sinabing, tama ka, Senate President. Talaga? Tama ka, Senate President. Naputulin, tanggalin ang inilatag na floating barrier ng China dahil ang lugar ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ang mga isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu!
Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Ako ay nakasuot na ng ganito, kumbatsero, para baka sakaling lumakas ulit ang ulan, Malamang. makaranas ulit tayo ng pagbaha. Matindi yung nangyari dyan sa EDSA Santolan, ano? Sabado. Oo, Sabado. Actually, hindi lang si EDSA Santolan. Pinakamalalim lang doon si Yun EDSA lang ang Santolan. pinakamalalim, umabot hanggang dibdib. Ano? Oo. Lalo na kung dibdib ni David Oro Ay, wala, lampas tao na yun. Lampas tao na yun. Sabi nga ni Kuya Alan Encarnacion na nagsa-celebrate ng birthday ngayon, si Ating Marita Encarnacion. Lampas tao, lampas tao. Lampas tao. Hindi naman ako lampas tao. Bakit lumusong ba siya? Sinukat ba niya? Depende dun sa sumusukat. lulusong, sa sumusukat, pero grabe po pero yun. matindi yun, ano? Nasaan ba kayo nung mangyari yan? Talaga naman, napakahirap yung ikaw abutan ng ganun sa gitna ng kalsada. Sa gitna ng kalsada. Tapos wala kang mapuntahan, hindi ka makaalis. Hindi ka totoo yun, kumbatsero. Tapos ihing-ihi ka na. Matagal-tagal yun. Sa bagay, kung bumaba ka doon, umihi ka, ayos lang din Baha naman kung lalaki, kung lalaki, babae. yun ang problema. Diyan pala sa may northbound din ng EDSA Balintawak, mataas din ang tubig dyan. Northbound ng EDSA Balintawak. Nung oras na yun, nung panahon na yun, nung Sabado. Matindi yung naging ulan pala na yun. Sa Valenzuela, kumbatsero, sabi ni Romel City na magbe-birthday na rin. Kuya Romel City, happy birthday. Happy birthday. Yun daw, southbound naman ng NLEX sa may Valenzuela. Nako, napakataas din ang tubig niyan sa ilalim ng tulay ng Malinta. Ayun. Pero wala tayong bagyo. Wala tayong bagyo. Kumbatsero. Tama, sabi ni Secretary Dong Mendoza. Tama. Dapat minomonitor natin ngayon, hindi lang kapag may bagyo. Pati mga tawag doon, mga thunderstorm advisories. Totoo. O kaya ay mga rainfall warning, dapat ay pinapakinggan natin at sinusubaybayan natin. Kaya Dito dapat ay laging nakatutok sa DZRH. Totoo yun, kumbatsero. Kailangan updated po tayo. Dito lang, kumbatsero, sa may San Juan, sa malapit sa San Juan River, sa F. Manalo, kinukwento nung sekretarya ni Dr. Cynthia Huico. Pinasok daw yung bahay nila ng tubig. Tindi nung naging ulan talaga na yun. Talagang bumaha daw sa lugar nila. Ang sabi ho ng MMDA ay basura. Basura na naman. Talagang ganun. Maski nung mga nakakaraan, yung nangyayari ho dyan sa EDSA na yan, dyan sa Santolan, basura. Kapag nabarahan yung mga imbornal, hindi makalusot yung tubig, ayun, matinding pagbaha ang inaabot natin. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Oras po natin! Achi, Mr. Jelom Tang, Engineer Tony Nanggel, Lakyam Chap Ithun. Uy, matindi Parang pinasisiklaban mo ako Hindi, luma rin yun. Ito yung bago. Ganun ba? Ito yung bago. Ang cute ng bago Maikli lang. Ganun? Hahaba lang siguro. Yun. Ganun. Habaan. Hindi aalisin ng daliri. Lakyam Chap Ithun. 1 minuto na lang bago mag 6:12 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 25 ng Setyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. NAIA tumaas ang ranking. Sa 2023 World's Internationally Connected Airports.
Pagbibigay ng ayuda sa mga sari-sari stores na apektado ng price ceiling ng bigas, aarangkada ngayon. Computer system ng PhilHealth inatake ng Medusa ransomware. Patay at durog na mga corals natagpuan sa sandbar malapit sa Pag-asa Island. 3 araw na bar exams natapos na. Resulta ilalabas bago magpasko. Basura, sanhi ng pagbaha sa EDSA noong Ayun, weekend. yun. Ayon sa MMDA. Talaga. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:18 ang ating oras. Sa atin muna ang ACS Good News. wow! Tumaas daw po ang ranking ng Ninoy Aquino International Airport sa most internationally connected airport sa buong mundo. Yun. Nakuha ng NAIA ang ika-15 pwesto sa Top 50 Global Airport Mega Hub mula sa ika-19 na pwesto noong 2019. Ayon po ito sa 2023 Mega Hubs Index ng Official Airline Guide. Isang nangungunang provider ng digital flight information, intelligence and analytics para sa mga paliparan. Ang NAIA na kilala sa baka madulas kayo ha. Saan kilala sa ang NAIA? Sa dollar. Sa chocolate. Sa chocolate na kinakain ng OTS personnel. na nasa na hindi binabalatan. Hindi binabalatan. Meron ganun kasi kahit sa candy may candy yung kasama yung wrapper. Yung edible yung wrapper. Parang yung Viva candy. No? Pero kailangan ba isalaksak mo pang gano'n yan? Kanyang kumbatsero, $1 yun. Ang NAIA na kilala sa International Airport Association, code name na MNL, ay umakyat sa ika-29 na pwesto noong 2019 hanggang sa ika-19 na pwesto noong 2019 hanggang sa ika-10 pwesto ngayong taon sa mga tuntunin ng international connections. Nanguna sa most internationally connected airports sa buong mundo ay ang London Heathrow Airport ng United Kingdom. Ang NAIA ay nasa ika-6 na pwesto naman sa mga nangungunang international mega hub sa rehiyon ng Asia Pacific, kasunod ang Malaysia, Japan, Republic of Korea, Thailand at Singapore. Alas 6:20 na ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Pinabibigyan ng ayuda ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga may-ari ng sari-sari store na apektado ng price cap ng bigas. Inatasan ng Pangulo ang DSWD na simula na ang pamimigay ng perang ayuda sa mga ito ngayon. Ngayon hanggang September 29. 15,000 yan, kumbatsero. Kailan magsisimula? Ngayon! Matindi. Matindi pala, ano? Kailan? Ngayon! Ayan, kaya mga sari-sari store. Aba, ay ready na kayo. Kailangan yan, ano ba, na-registered? Registered. DTI ang mamimigay. mag-pinpoint ng beneficiary Aba. Kaya importante kumbatsero, lalo sa mga nagbubukas ng negosyo. Ang negosyo po ninyo, registered. Ayun. Pati yung pangalan. Kailangan pangalan. Kaya DTI muna yung pangalan. Tapos i-register nyo sa munisipyo, barangay, munisipyo. Para pag dumarating ang ganitong mga pangangailangan, ayan, makakatanggap kayo. Yan. Ayos! Alas 6:21 ang ating oras. Masantos siya kabasan sa kayo namin. Nagbangon kila. Na-hack ang computer system ng PhilHealth matapos itong pasukin ng Medusa ransomware. Batay sa report, $300,000 ransom ang demand ng mga hackers kapalit ng kanilang ninakaw na data mula sa ahensya. Naku po, inang. Eto na. Medusa. Luma na ito Luma na yan. Oo. May ahas yan. Ito ba yung boyfriend, yung girlfriend ni Zuma? Zuma, yan mismo. Si Eng-Eng. Ayun, napalingon si Eng-Eng.
Ayon sa PhilHealth, pansamantala silang nag-disable ng kanilang system at website. Kabilang ang healthcare institution o HCI at ang member portal at e-claims. Bahagi ito ng kanilang security measures upang hindi na lumala at dumami pa ang manakaw na impormasyon ng mga hackers. Kaya kailangan masipag yung CICC, kumbatsero, sa ilalim ng DICT. Yung Cybercrime Commission. Oo nga. At saka dapat bawat opisina merong mga IT expert, cyber security expert. Kaya lalo na itong ganitong mga opisina. Isip-isipin mo, paano ko ngayon makaka-access ng mga benepisyo mo sa PhilHealth? Baka sabihin ng PhilHealth, hindi, sarado sira Nako po, inang. patay tayo dyan. Calling. Balik tayo sa mano-mano. CICC, ano na? Balik tayo sa mano-mano pag ganon. Alas 6:23 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Nadiskubre ang mga patay at durog-durog na mga coral sa sandbar malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Umambad sa mga tropa ng gobyerno ang durog ng corals na halos sintaas ng tao sa Sandy Cay Chew. Bago yan. Ito na siguro, kumbatsero, yung inanod. Oo. Naniniwala ang ilang eksperto na hudyat na ito ng panibagong reclamation activities na isasagawa ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Talaga, mukhang matindi talaga ang, ano kaya yan? Ano kaya ang ginagawa kong batsero? Bakit dinudurog na ganun? Meron kaya silang kinuha doon, tapos ito yung mga waste? Maaari. Ganun siguro. Maaari yan, kumbatsero. Nako. Kailangan talagang magsisigaw tayo at mag-create ng international uproar. Totoo yun. Magsisigaw tayo lahat. Na yan. Actually, yung style natin dati na pinapabayaan lang natin, yun ang nagbibigay ng lakas sa kanila. Ng lakas ng loob. Kaya, with impunity, sabi nga, kumbatsero, tinatapa, dinadapu-dapurak tayo. Kaya yung ingay na ngayon ay pinasisimulan ng mga iba't ibang government agencies at mga taga-executive at legislative department ng pamahalaan. Tama yan. Tuloy nyo lang yan. At maging isa tayo sa pagkilos, sa pag-iingay na yan. At sana, iisa tinig natin. Yun, dapat. Baka naman na may isang sumisigaw tapos may kumukontra pa. Nako po, inang. Na maka-China pa. Nako po, inang. Huwag sanang ganun. Alas 6:25 ang ating oras. Lakcham! Wah. Hindi pa 25 pa lang. Sabi tuloy ni Jay, maka-China, tapos time check kayo. Lakyam, Diap Go Hun. Hindi porket marunong ka mag-Chinese, maka-China ka na. Kailangan mo ngang matuto nun ng Chinese language. Lalo na ng Mandarin. Lalo ng Mandarin. Bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit? Para hindi ka maibenta. Ayun. Para hindi ka maibenta. Yung iba naman kasi narinig ko, maka-China kayo Mali. Hindi ganon. Mali, bayaw. Mr. Jerome Tang. Lakyam, Diap Go. Alas 6:25 ang ating oras. Tapos na ang 3 araw. Nabasa ko na nga Tapos na. Hindi ako na. Tapos na ang 3 araw na bar examination sa mga naghahangad na maging abogado sa bansa. Sa tala ng Supreme Court, umabot sa 10,387. Napakarami, na mga bar takers ang nakatapos ng pagsusulit hanggang sa huling araw kahapon. Target naman ng Supreme Court na mailabas ang resulta ng bar exam bago ang Disyembre. Sinisi ng MMDA sa mga basura na hindi itinapon ng maayos ang dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila kasunod na rin ng malakas na buhos ng ulan noong weekend. Kinumpirma ni MMDA General Manager Procopio Lipana. Sino? Si Procopio Lipana na nakakuha ang kanilang mga tauhan ng sangkaterbang mga basura. Nako po, tulad ng plastic at mga plywood na siyang bumara sa mga drainage malapit sa EDSA Camp Aguinaldo na rin nagresulta ng mataas na baha. Ayun, sinasabi sa inyo. Ang basurang itinapon mo, balik din sa iyo.
Susunod! Tito Boy! Meron daw mga senador na gustong maglaban, bawiin ang kanilang boto laban sa Pogo. Ayan. Nagbabalak daw pong bawiin ang kanilang pirma Ayan. doon sa pagpapalayas sa mga puguan sa bansa. At susunod! Tito po! Ito daw pong mga magsasaka natin naglululundag sa tuwa. Dahil sa itinaas na buying price ng palay. Buti Yung na lang. 19 tsaka 23. Oo, itong NFA, yung inutos ng Pangulo, yung bilang pinuno ng NFA Council, ay nasa 24 at 23 pesos ang per kilo ng palay na binili sa kanila. Lalo na dyan sa Mindanao. So hindi lang 23, may 24 pa May pala. 24 kumbachero. Yung kaya nga itong mga magsasaka daw po sa Surigao, sa Dipolog ay naglulundag sa tuwa dahil sa ngayon ay nai-enjoy nila ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Kaya nung nakaraan ang naglulundag ay mga magsasakang Vietnamese. Ngayon sabi ng mga Pilipino mga na. taga Mindanao to, kumbachero. Ito, binibida ng pahayagang The Daily Tribune ang kanilang napakagandang experience. Ngayon, ayan. Yan nga sinasabi natin, kumbachero. Ang tulungan natin, ang paligayahin natin ay ang mga magsasaka natin. Thank you daw po, Mr. President. Yan! Mabuhay ka, Mr. President. Alas 6:29 ang ating oras. This time check is brought Tonita Berna sa 2x2 sa DZRH. Hi! Maganda morning. Anong araw ba today, kumbachero? Today and every day, Smart Dishwashing Day! Yuhuu! Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Yun, alam mo naman ako, nagmamadali ako Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Kanina, kumbachero, binabanggit natin na kailangan makalikha tayo ng international uproar. Tungkol dito ho sa pagwasak sa mga corals dyan sa West Philippine Sea. At itong pinakahuli ay ang paglalagay ng mga floating barriers na humaharang sa mga mangingisdang Pilipino. Kabahagi tayo dyan, kabahagi ang DZRH dyan. At tayo natutuwa na ang tagapagsalita ngayon ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea. Pag nagsalita, madadala ka, kumbachero. Yun ang kailangan. With passion at conviction. Passionate ang ating tagapagsalita. At ang tagapagsalita natin dyan ay si Commodore J. Tariela. Commodore, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po. Good morning, Sir Jerry, and good morning, Sir Tunying. Opo. Commodore, unahin natin yung narinig ko kaninang binanggit mo, binasa mo, kumbachero. Panibagong area ho ba ito ng mga winasak na corals? Itong, yung nakita dun sa sandbar ng Pag-asa? Yung nirelease po ba ito, sir, ng officially ba to na nirelease nung Westcom or nung social media lang, sir? Ito po ay ang balita ay sa Pag-asa Island nang nadiskubre daw po yung mga patay at durog-durog na mga coral sa sandbar dito daw po sa Sandy Cay 2. Sa inyo ba galing to? Actually, Sir Tunying, no? Parang nanggaling yan sa social media na nirelease nila. Ang kasi may palibot to na Sandy Cay 1, 2, 3, 4, no? Ang sinasabi niyan, yung Sandy Cay 1 and Sandy Cay 2, ito daw ay tinambakan na ng mga dead corals, no? Katulad ng mga corals na nakita natin dun sa Escoda Shoal, no? Nung nag-underwater survey tayo. But as far as the Coast Guard is concerned, we haven't released
any official photos and videos, sir, related to Sandy K1 and Sandy K2. Pero napuntahan nyo na ba ito, Commodore? Napuntahan na ba ng Coast Guard tong area na to? At gaano ba ito kalayo mula doon sa unang na discover ninyong mga winasak na corals? Ang pinakamalayong maritime feature na ino-occupy natin, sir, is outside na actually sa exclusive economic zone natin. Ito yung Parola Island and Pag-asa Island, no? Etong K1 and K2, sinasabi kasi natin na ang Pag-asa, it generates a territorial sea of 12 nautical miles, no? Etong K1 and K2, pasok to sa 12 nautical miles na territorial sea, no? Ibig sabihin, we're supposed to have sovereignty over this case. And then yung na-discover natin na sa may Escoda Shoal, malapit-lapit pa yon kasi 100 nautical miles lang yon. Itong Pag-asa, it's like 210 to 250 nautical miles. Okay. So itong bagong discovery na ito, galing lang sa social media, hindi pa napuntahan at na-check ng Coast Guard? Well, the Philippine Coast Guard, sir, has official report on this. We're not yet cleared to release photos and videos regarding K1 and K2. Ganun ho ba? Nako. Ibig sabihin, malawak ho pala talaga ang itong pagkawasak ng mga corals na nangyari na, Commodore. Well, for me to safely answer your question, Sir Jerry, no? Ang sasabihin ko na lang is that it's not just in Escoda or in Luzulu Reef na nakapag-monitor ang Coast Guard. There are still maritime features na na-monitor ang Coast Guard ng ganyang sitwasyon. But officially, we are only authorized to talk about and discuss publicly Luzulu Reef and Escoda Shoal as of this time. Oh, so meron pa palang iba. May mga iba pang lugar. Parang gano'n na po, sir. Commodore, para lang po mas maintindihan namin, ano po ba ang maaaring rason para po sirain nila ito? Ito po ba intentional o meron lang po silang kinailangan doon na in the process ay nawasak po ang mga corals na ito? Well, Sir Tunying, no, to be honest with you, no, and to be candid about it, this is the reason why we are asking support from UPMSI para marine scientists na ang makakapag-explain kung paano nila napatay ang mga corals dito, ano ang ginawa nila, and the real motivation, bakit nila pinapatay ito, and then eventually pinaprocess, tapos idinadump ulit. No? I don't want to speculate why they are doing this. Honestly, Sir Tunying, again, we require science to explain kung ano talaga ang dahilan ng mga taga-People's Republic of China kung bakit nila pinatay ito. Tapos makikita natin, for example nga, yan sa nag-trending ngayon sa social media, sa K1 and K2, na dinump din nila ulit. Pero wala pa kayong initial information na nakuha sa mga experts yung possible reasons but gagawin ng mga tao, isang grupo ng mga tao, yung ganyang pagsira? Sir Jerry, yung mga questions ni Sir Tinging makes it very difficult for me, kaya ini-smilean ko na lang. No? Again, we have already conducted thorough research on this, some of the maritime features dito sa West Philippine Sea. We reached out to very reliable and independent scientific institute to explain all this. But as of this time, Sir Jerry, we're not yet authorized to divulge this information to the public. Meron pong statement coming from China na wari baga masyado raw tayong nagiging dramatic. Parang drama lang daw po ito, especially ito pong issue na may kinalaman sa pagkasira ng corals. How do you respond to this po, Commodore? Well, Sir Tanying, no, what we released are actual photos and footages, and we showed the world kung paano namatay ang mga corals dito.
We don't need drama to convince the international community with this deliberate violation of the People's Republic of China. This illegal action is very serious. As I said, this is crime against humanity. So we don't need drama to convince anybody, no? With the photos that we're showing here, these are not made-up stories. We can back our claim with the real evidence, no? So hindi na natin kailangan pang dramahan at iyakan itong kwento na to. May mga ebidensya tayong pinapakita. Kanina nga po, Commodore, pinag-uusapan namin ni Kumbatsero dito na kailangan makalikha tayo ng international uproar, atensyon, international condemnation sa natuklasan natin ito. At ang Coast Guard ay may malaking papel dyan, lalo na't kayo ho yung mga nakakita niyan at nakakuha ng ebidensya. Sa nakikita ninyo, Commodore, meron na bang nakakalikha na ba tayo ng ingay dito para makakuha ng attention internationally? Well, una sa lahat, Sir Jerry, no, bago pa natin ilabas itong destruction of corals, no, I think since we started the Transparency Initiative last February, when we started releasing to the public yung story nung military-grade laser, and then the swarming, and then dangerous maneuver, water cannon, sunod-sunod natin itong pinoblicize under the administration na to. The real intent is, una sa lahat, to create create awareness, no, sa Filipino people, for everybody to be aware na merong ganitong aggression sa West Philippine Sea. At of course, we're always highlighting na hindi to bago. This has been happening for so many years. It just so happened na ngayong panahon na to ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, sinasa publiko natin to. So that's the first thing. For the Filipino people to be aware of what's happening. Secondly, we believe na the more we publicize, it becoming more easier for us to get international community support. No? Kung makikita nyo, not just in social media, no, the ambassadors from the United States, Japan, Australia, and other G7 countries are always expressing their support, no? Kung ano man ang ginawa ng People's Republic of China, mapa-aggressive behavior man lang yan, mapa-bullying, water cannon, and everything that they do. Ngayon, sa pagkawasak ng environment, tingin ko, it will be easier for us to get support from this. Kasi ang sabi ko nga, no, ang pagkasira ng coral reef na to, it doesn't just affect the Philippines. No? Ang naapektuhan dito is yung the marine biodiversity, kung saan ito yung pinaglalagakan ng ating mga isda, ito ang breeding ground ng mga isda. So, ang mga isda naman, wala namang nationality yan. No? Hindi naman natin masasabing Philippine fish lang to. So, there are migratory fish na maapektuhan dito. So, sa paniniwala namin sa Philippine Coast Guard, with this disclosure, no, ng damage to the marine environment, it will be easier for us to seek support from the international community in condemning the aggressive behavior of China in destroying the marine environment in the West Philippine Sea. Opo. Yung extent ng damage sa corals, Commodore, may estimate na kayo kung gaano katagal ng ginagawa yan para makalikha ng ganung katinding damage? Well, Sir Jerry, no, to be honest with you, we're not scientists. This is the primary reason why we are reaching out sa UPMSI and other science institute na makakatulong sa Philippine Coast Guard and the national government for us to really evaluate kung gaano ba katagal nga ito na ginagawa na nila na ikinasira ng coral natin. And then at the same time, for us to have an cost estimate, magkano natin maisasabihin nyo naging danyos ng pagkasira ng mga coral na to. Of course, we'll be needing scientists for them to evaluate kung kailan nila ginawa ito, kung ano ang dahilan ng pagkasira nito, at kung magkano natin maisa-sum up ang damages na to at ang impact nito sa ating fishing sector. Bagamat tayo may magagaling na mga scientists sa UPMSI, hindi ba ninyo naiisip na baka kailangan natin ng tulong ng mga international experts from
meaning mga third-party experts para po ma-measure ang extent ng damage na ito for us to demand damages from China? Well, totoo po yan, Sir Tunying, no? We have been reaching out with our friends and allies. But as much as possible, we also want to have our own independent, no, na pag-aaral dito. Kasi baka sabihin na naman ng mga iilan dyan, kung hindi Pilipino, sasabihin nagpapagamit na naman tayo sa mga dayuhan, ina-amplify lang na naman tong kwento na to dahil ang kaaway nila ay People's Republic of China. So as much as possible, Sir Tunying, we would like to rely with our own Filipino marine scientists. No? Okay. So habang inaalam natin yan sa tulong ng mga scientists, yung nangyari sa Baho de Masinloc, bago lang ito at sa katunayan, huling-huli sa CCTV. Ano, Commodore? CCTV ba yun? Mukhang video talaga. May camera talaga kayo. Ito, camera, nagsusum eh. Commodore. Yes, Sir Jerry, no? Nangyari lang to nung nakaraang mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Philippine Coast Guard from September 19 to September 23, no? Ang intention lang talaga ng BFAR is to provide support sa ating mga mangingisda dito sa Baho de Masinloc, makapag-distribute ng mga maliliit na bagay na relief, no? Like canned goods, yung noodles, bigas, at saka konting fuel para ma-prolong nila yung pangingisda nila sa Baho de Masinloc. And then pagdating namin doon, we were surprised na from afar, nakita namin ang tatlong China Coast Guard vessel nagbaba ng kanilang rigid hull inflatable boats at tinulungan pa ng isang service boat ng Chinese Maritime Militia at naglalagak sila ng itong mahabang 300-meter floating barrier, no? For your information, Sir Jerry, no, iisa lang yung southeast entrance ng Baho de Masinloc. Okay. Kumbaga, yan talaga yung dinadaanan ng mga mangingisda noon para makapangisda sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc. Ang problema, since 2012 nga, no, hindi na tayo nakakapasok doon sa lagoon. Pero, dito mga nakaraang buwan, actually, ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi nga tayo nakakalapit sa Baho de Masinloc. We are just usually maintaining a distance of 10 nautical miles or even more, no? Kasi papunta pa lang tayo ng Baho de Masinloc, hinaharang na tayo ng naglalakihang China Coast Guard vessel. Pero ngayon, because of the Transparency Initiative, iniisip nila, siguro lalabas na naman sila sa camera kapag hinarang-harang nila tayo. Kaya ang BFAR vessel, this is the first time, no, that I am really proud to say na ang Philippine government vessel, BFAR, naka-angkorahe with a distance of only 300 meters mula dun sa Baho de Masinloc. So ganun tayong kalapit na sa Baho de Masinloc, 300 meters. And then from there, we were able to monitor. Ito nga, nagbabagsak sila ng barrier nila. Ang objective nila dito is to prevent the Filipino fishermen from entering the lagoon sa loob ng Baho de Masinloc. Ito bang buoyan na to, itong floating barrier na nilagay nila, may mga net ba sa ilalim yan? Ganun? Actually, Sir Tunying, dalawa siyang layer ng makapal na tali, no? Siguro mga 3 to 4 feet yung ano niya, yung lapad niya. And then in between that is may mga net, no? Tapos naka-chain siya. Meron siyang anchor chain for it to be anchored. Tapos yung mga floater niya lang sa ibabaw para nakalutang siya. Harang talaga, no? Harang talaga sa tubig. Hindi lang sa ibabaw. So, kapag dinaanan siya ng propeller, kakainin yung net. So may delikado talaga sa mga fishing vessel yan. Hindi ba natin pwedeng tanggalin yan na Commodore, gaya nung sinabi ni Senate President Zubiri? Well, on the part of the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir, we documented it last time, no? Because we want the national government to take action and at least give guidance to the Coast Guard, no? If the national government would require the Coast Guard to do everything to remove the barrier, with the concurrence of the Department of Foreign Affairs, then the Philippine Coast Guard will comply, sir.
But of course, sa level ng BFAR at ng Philippine Coast Guard, kasi marami nagtatanong, Sir Tunying, bakit ba hindi agad pinutol ng Coast Guard yan? Bakit ba hindi yan agad sinagasaan lang? Yung ganyan. Pero ang response natin dito, Sir Tunying, of course, we don't want to be the reason ng diplomatic misstep, no? For the Philippine government. So at first, our intention is to document this, to show to the public, to tell the world na ito ang ginagawa nila sa Bajo de Masinloc. Now, if the national government with the concurrence of all government agencies would decide to take action regarding sa barrier na to, then the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources would do everything possible. No? Of course, with the support also of the armed forces of the Philippines. As we speak, Commodore, wala pa hong ganong order sa Coast Guard, ang national government. This was already reported to the National Task Force West Philippine Sea, sir. And publicly, I think it was Senate President Mig Subiri who requested the Coast Guard to remove the barrier. Opo. But as for the NTFWPS, ito yung ating task force for interagency cooperation, of course, with being chaired by National Security Advisor. This is something yet to be discussed, and kung ano man ang mapag-usapan at maging guidance ng ating Pangulo, ang Philippine Coast Guard po ay gagawin kung ano man ang magiging action na kailangan natin, sir. Commodore, last na lang, maikli na lang. Matagal na po kayo sa Coast Guard, kaya nga kayo Commodore na. In the past, meron po bang instruction sa Coast Guard na huwag kumibo kahit may mga nakikita ng ganitong klase ng aggression or harassment coming from the Chinese Coast Guard, Commodore? Una sa lahat, Sir Tunying, no? Ang pagpapublicize ng Philippine Coast Guard ngayon ng ating mga insidente, ng mga kung ano man nangyayari sa West Philippine Sea, no? It's not just purely decided by the Philippine Coast Guard alone, no? This is vetted by all government concerned, like Department of Foreign Affairs, Department of Justice, the Department of National Defense, the Armed Forces of the Philippines, and the PCOO, and of course, approved by the National Security Advisor. In short, there is an interagency cooperation that is always looking into whatever messaging that we're going to release to the public. So this is the approach now of the current administration. As to the previous administration, Sir Tunying, although I've been with the Coast Guard for a long time already, I cannot speak for those people who were composing the NTFWPS before. No? We cannot really know what is the guidance of the National Security Advisor before, and of course the appreciation of the members of the NTFWPS during the last administration. But for this administration, all of these government agencies and sa pamumuno po ng ating National Security Advisor si General Eduardo Año, naniniwala po tayo na the more we publicize the incidents here in the West Philippine Sea, we can modify the behavior of the People's Republic of China, besides from the fact that we are always receiving international support, and the more we tell the international community about it, the more that we put spotlight on the Chinese aggressive action. Opo. Commodore, maraming pong salamat. Magandang umaga po. Thank you. Thank you, sir. Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Coast Guard, tagapagsalita natin for West Philippine Sea. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Mangbalak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. Sa matagal na panahon kasi, hindi natin masabi kung batsyerong hindi natin alam hindi alam ng national government ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kaya yun hindi alam ng maraming Pilipino. Actually, kung batsero, kaya yun yung tanong natin kay Commodore. O kaya nga. Na meron bang instruction? May policy. O policy sa mga sa nakaraang pamahalaan, administrasyon na
magsawalang kibuna lang. Oo. Kahit may nakikita silang pangharas na ginagawa ng China o may nakitang mga ganito tulad niyang naglalagay ng boya, kaya nga, sinisira yung ating corals. At wag sabihin sa mga Pilipino. Kaya lang ay being a gentleman as he is, sabi niya hindi niya alam kung ano yung policy sa mga nakaraan. Ginawa na lang niya. Ito yung policy ngayon. Sinabi niya na may transparency initiative ngayon. Yan ang sa tamang panahon ng Pangulong Marcos. Bongbong Marcos. At yan ang tamang kailangan gawin. Ito tulad ninyo, nakapagtayo na ng airport ang China doon, wala tayong kamalay-malay. Maaring alam ng ilang mga security officials natin yan, pero tayo hindi natin alam. Pumutok na lang ng husto yan nung simula ng harangin ang mga mahingisda natin na makapasok dyan sa Bajo de Masinloc. Ano sabi ni Commodore kanina, Kumbachero? 2012, hindi na tayo makapasok sa Escalbolo Lagoon. Escalbolo Lagoon. Ngayon, nakakaangkla tayo 300 meters away. Ayan, dahil sa nag-ingay tayo. At lalo pa tayong dapat na mag-ingay ngayon. Lalo't nakita natin itong massive destruction of corals. Pinapati nga po pala natin ng happy birthday si Marita. Aba, ayan, Marita, Ate Marita. At ka-birthday mo pala si Senator Bong Revilla. Happy birthday. Kumusta ba si Alan? Nagluluto na ba? Malamang. Ating Marita. May pansit na bang inire-ready dyan? At si Retired General Buggy De Leon, happy birthday, kabayan! Binabati ka ng buong PMA Marangal Class of 1988. Mamaya magtanong tayo sa leadership ng Kongreso, Kumbachero, kung ito bang issue sa West Philippine Sea nangyayari ngayon ay napagtuunan nila ng pansin at nabigyan nila ng dagdag na pondo ang mga government agencies natin. Hindi ho para sa armas. Hindi ho para sa bapor na panggera. Dahil hindi ho natin kakayanin yun. Doon man lang sa dagdag na pondo, panggamit sa pang-monitor ng sitwasyon, pag-document ng sitwasyon dyan, at kung ano pang mga kailangan kagamitan. Halimbawa, gunting, para magupit natin yung mga boya na yun. Madali sanang gupitin Halimbawa, yun nga, madali sana ng ganun Kaya lang, kung susundin ka agad yung sinabi ni Senate President Zubiri, madali yun, pero yung diplomatic implication, yung repercussion nun na Kumbachero, lilitaw yun pag natural, kung may video tayo, may video din sila. Ay lilitaw, tayo pa aggressor nun. Ayun, kapag ganun ang ginawa natin kagad. Hayaan mo na play victim tayo dito. Dahil talaga naman biktima tayo dito. Oras na ma-spin ng China yan. Kami inaapi dito Ayan, patay tayo dyan. Kaya yung mga senador naman natin, kapag nagbitaw ng salita, hinahinay. Wag out of your emotion. Baka galit kayo. Kailangan isip. Nag-iisip naman. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Bach. Naputol ko yung sarili ko. Pinutol mo? Araw ng Lunes, 25 ng Setyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Price ceiling sa bigas, babawiin na matapos ang anihan. Mas mababang presyo, inaasahan. Pasok sa mga tanggapan ng gobyerno, pinaikli bahagi ng National Family Week. Yehey! Maagang uuwi, mamaya! Yehey! Paglalagay ng underground tunnel sa Metro Manila, ipinanukala para iwas baha.
China, inupakan ng mga mambabata sa paglalagay ng floating barrier sa Escabolosyon. Illegal recruiter arestado sa Maynila. Kalidad ng hangin sa NCR at Batangas bumubuti na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:12 ang ating oras. This time check is... Bago sa detalye ng ating mga pangunahing balita, direktahin na natin, kumbachero. Kunin natin ang chairman ng House Committee on Appropriations. Alamin natin kung may special na bahagi ang problema natin sa issue ng West Philippine Sea sa kanilang inaayos na 2024 national budget. Nasa linya po natin ang chairman ng Appropriations Committee, si Congressman Elizalde Co. Congressman Zaldi, magandang morning. Magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ay, magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat ng tagapakinig ng Anthony at Ka Jerry. Good morning. Magandang umaga po. Diyos maray na aga sa Indugabos. Ang mga Bicolano. Yeah. Mata na ka mo. Mata ka mo. Maray na aga sa Indugabos. Okay. Unahin po natin yung issue ng West Philippine Sea, Kong Zaldi. Ay, ito ho ba'y may special mention sa inyong deliberasyon sa Kongreso ng ating budget at gaya nga ho ng binanggit namin kanina, hindi ho sa armas, hindi ho sa mga kagamitang pandigma, kundi yung mga kailangan man lang natin ng mga government agencies natin sa pag-monitor sa sitwasyon dyan sa lugar. Yes, opo, Anthony and Jerry. Meron mismo discussion ng ating speaker at ang ating Pangulo na malagyan, kaso lang medyo confidential fund of intelligence. Hindi natin pwede ibigay ang detalye, pero maglalagay ko talaga tayo ng pondo para dyan kasi para naman makipagpatentero tayo sa mga China na yun. Hindi naman tayo magpapabaya na todo marami ho tayong available na naka-ready na ho dyan na medyo at least hindi natin pababayaan na mas zero. Ngayon nung panahon ni Pangulong Marcos at saka Speaker Romualdez, ipopondohan po natin yan at hindi natin pababayaan as per request ng ating Speaker and Pangulo na pondohan po siya. Especially itong Coast Guard po, no? Coast Guard saka Philippine Navy. At yung kahapon, ang BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mukhang kailangan talaga natin ng matinding presence po dyan, Congressman, yeah. no? Yes. Hindi naman natin pwede may detalye ng todo. Pero matibiyo yan. Katulad din ho naman ginagawa ng China na kala mo civilian pero they are militia. Magkikipagkopyahan lang ho tayo sa kanila. Kung ano yung ginagawa nila, gagawin natin, ganun. Gagawin na rin ho natin yan. Nakahanda na rin po yan. Kailangan na lang naman kargahan ng support for the future. Well, naintindihan naman natin yung as to the details, kumbachero. Hindi namang ipaalam natin. Sabi nga, we should not allow the enemy to deflect our punches, ano? Yes. Kasi mali ho, inuunti-unti tayo. Parang siyempre mga sa squatter, sa mga bayo. Pag pinabayaan mo yung lupa mo, unti-unti na uubos. And meron tayo kapag matagal na yun na na-occupy, aangkinin na talaga nila yan. Which is, nangyayari yun on the last 6 to 12 years. Medyo napabayaan po talaga. And alam naman natin yung ating Pangulo at ang dating kanyang ama. In fact, aggressive po tayo nun, including Malaysia. Gusto pa natin kunin. Diba, yung Sabah. Sa Sabah. At least ngayon, at least hindi tayo mababawasan na ipaglalaban ho ng ating Pangulo ngayon at ating Speaker na hindi ho tayo
makunan. Opo. Nasaan na ho ba kayo ngayon sa budget deliberations? Kaya bang matapos? Dahil si Speaker daw gusto raw ho ni Speaker Romualdez sa lalong madaling panahon. Parang 2 weeks na lang yata ibinigay. Ngayong week na to, kailangan tapusin. Kailangan tapusin nyo na raw, Kong Saldi. Opo, hanggang ngayong Miyerkules, as per our schedule, ngayong Miyerkules, matatapos ho kami. 3 araw na lang ho ang natitira. Matatapos na ang plenaryo, and after that, medyo gagawin na ho namin ang General Appropriation Bill para makasapati sa Senado at para magkaroon sila ng oras. Sa bagay, sa mga nababanggit nga ho namin na mabilis ngayon ang nagiging deliberation sa budget. Hindi katulad sa mga nakaraang panahon na nagkakaroon tayo ng reenacted budget. Di ho ba? Kapag nadidelay ang pagpasa ng batas. Yes. Ito po ngayon is mabilis isang buwan na tapos po natin, and darating na September hanggang November 5 karoon kami ng session break, so balik trabaho kami sa November 6, at dahil dito may na lang ang natitirang panahon, kailangan paspasan talaga namin ang budget para mapirma ng Pangulo bago matapos ang taon. Ano hong kakaiba, Kong Zaldi, dito sa proposed 2024 national budget compared to the previous budget o sa iba pang mga naging budget ng national government? Tulad po ng dati, ang taunang budget ay naglalaan ng pondo para magampanan ng gobyerno ang tungkulin ito. Kasama dito ang pansahod sa mga guro, sundalo, bombero, at lahat ng kawani ng pamahalaan. Kasama din dito ang budget para sa social services, ospital, gamot, infrastruktura, pambayad, utang ng bansa. Ang pagkakaiba nito ay meron po tayong special focus sa 2024 budget sa 3 legacy projects ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Legacy project, sir? Ano po ba yun? Ito po ay una. Ito yung Legacy Specialty Hospital. Ito yung itatayo natin specialty centers para sa mga marulubang may sakit. Kasama para yung heart center, yung heart center, kidney center, mga ganun. Opo, yung heart center, kidney, lung center, and children's medical center sa Maynila. May isa batas na po to last this year, pero even before siya may isa batas, nalagyan na ho natin ng pondo yan initially for 2023 budget this year, and gusto pa ho natin palawakin yan sa iba't ibang riyon. Ang katulad ho, ang sample natin dito sa Manila, yung kidney, lung, and children hospital and PGH, tatayuan natin yung available space nila kasi masyado na masikip yung existing hospital. Tatayuan natin siya ng high-rise building, mga 20-story. And nabid na ho siya last week. Hopefully, pwede na mag-ground ang ating Pangulo and ating Speaker na na-anticipate na ho natin kahit hindi pa approve yung nalagyan na ho natin siya na po. Dito yun sa Metro Manila kasi masyado na ho siyang masikip. Pero ang kagandahan ho nitong specialty hospital, maglalagay na ho tayo sa mga iba-ibang region. Example, siyempre sa Bicol, meron na rin ho siya, ongoing na rin ho siya. Ngayon, pwede na rin siya ground rate. So para ho ang sa ating mga kababayan, hindi na kailangan lumuwas pa ng Maynila para malapatan ang tamang lunas. So, siyempre sa probinsya, kung compare nyo sa Metro Manila, wala ho doon St. Luke's, walang Makati Medical Center. Ang inaasahan lang ho doon government hospital. Actually, pag na-imagine ko yung may sakit sa puso na kailangan luluwas pa para sa heart center, Congressman, yung saan titira yung nagbabantay? Ang problema doon, pag hindi naman agad-agad masasalang kung kailangan operan, pipila pa ng pagkatagal-tagal. Kaya kailangan talaga nasa probinsya, kung saan probinsya galing yung may sakit, nandun na rin specialty hospital, Congressman. Yes, yan ang natin. And kasama rin sa design ng building natin na maglalagay tayo ng halfway house. Yung tulad ng sinabi niyo, Katunying. Dapat, kung hindi ka pa naman naka-schedule or
naka-schedule ka. Meron ka matitirahan dito sa hospital. Kasama yan sa pinadidesign natin na dapat merong libreng halfway house. Katulad doon yan sa Europe, nung pumunta kami ni Congressman Gavin sa Europe 2 months ago, nagkasakit din sa kanyang nanay, pero sa appendix. Merong halfway nang babayaran mo lang yung kuryente and mura. Galing. Mura na yung So kasi na rin ang ginagawa natin sa lahat ng hospital, pati yung mga doctor, medical workers, meron na rin silang condominium na tirahan. Pero yun lang yung mga medical workers, pag umalis na sila sa hospital, hindi na nila pwedeng tirahan yan na permanente. So this is innovation na rin ng lahat ng hospital natin. Kasi it's only the government who can finance and gumastos na. Kasi po ang mga St. Luke's Medical Center, hindi ho yan pupunta sa mga probinsya o sa region na hindi naman sila kikita. It's only the government who can spend. At least pagdating sa pagpa-hospital, pantay-pantay na ho tayo kahit walang pera o may pera. Ang feeling mo nandun ka sa 5-star na hospital na libre pong pagpapagamot and libre pagpapacheck up, operasyon. Yan ho ang pangunahing legasiya ng ating Pangulo. Ang pangalawang legasiya. Bago lang nyo iwanan yung baka naman maganda pasilidad natin. Wala tayong doktor, wala tayong nurse dahil naglayasan at ang liliit na sweldo. Nag-abroad na. Yes. Yan ho ang ating na itinataas ngayon natin mga sweldo na at least may angat natin na hindi sila maraming nawawasak na pamilya, social cost na rin ho yan. Kung ang isabong nagiging social cost, ganoon na rin ho sa ating mga OFW. So, tapasa na rin ho natin sweldo and may panukala rin sa house na pag government employee ka, may special discount ka rin, parang senior citizen na taas doon na government employee ako. So maraming advantage na pwede ibigay sa isang government employee, hindi lang ho sa sweldo, kundi pati sa mga discount na pwede ibigay. Yan ho ang pinag-uusapan namin ngayon sa Kongreso para mayroong mga pambawi sa mga nagtatrabaho sa ganito. Nako, doon pa lang, isa pa lang yung nabanggit ninyo doon sa 3 legacy projects ng Pangulo, nakaka-excite na. Ano ho yung dalawa? Maikli lang, Kong Zaldi. Bukod sa specialty hospitals, ano pa ho yung dalawa? Ang pangalawa ho is the legacy housing for the poor. Housing! Ayun, Ay, sa DSUD. Yan ho, sa DSUD po. Lagi program ng Pangulo ang pabahay. Sa pamagitan ng 2024 budget, sa mga susunod na taon, patuloy natin pong pupunduhan ang legacy housing. Kasi ang programa pong ito, meron itong subsidiya. As of this year, naglagay ho tayong subsidiya for 2024 na 10 billion. Para ho yan sa 6 million na housing units na target natin para sa pinakamahirap. More or less po ang babayaran lang nila is around 2,000 pesos hanggang 3,500 pesos. Compared sa naguhulog-hulog ang 15,000 sa mga private. Kayang-kaya na yun. Kayang-kaya ho yun. Yes, kayang-kaya. And kompleto ho yan. Meron din tennis court, swimming pool na pinapalagyan ho yan. At par ho siya. And hindi ho dito kailangan kumita ang gobyerno. Kaya binibigay nito ng gobyerno ng ating DSUD na walang kita para maging affordable. In fact, subsidize ho ang interest ng government. So talagang very much affordable. Kung di ako nagkakamali, mga 65,000 lang per square meter versus sa mga binibentang 250,000 to half meter per square meter. Okay. So malayo ho talaga. Malayo ang And ang pangatlo is yung legacy food self-sufficiency. Food self-sufficiency. Yes, nais natin wakasan ang dinaranas natin kakapusan sa pagkain. Ito po ang instruction ng ating Pangulo at ating Speaker na dahil dito maglalaan ng Kongreso na mas malaking budget para sa irigasyon at agrikultura. Layunin natin maging self-sufficient po tayo o kaya maging net exporter before the President steps down in 3 years' time. We will be sufficient na. So, as of now, nag-i-import tayo ng mga 3.6 million. So, in 3 years, dahil dito sa bagong technology, yung low-hanging fruits, yung
tinatawag na solar fertigation system. Yan ho ang gagawin ho natin na we will make sure na meron hong available na irrigation sa lahat ng area para maging sufficient to ang ating bigas. And hopefully, pag nagawa yung mga dams natin, yung mga big dams na hindi ho napupundan for the last 36 years, hindi na ho nasundan. So, magagawa ho natin yan. Magiging exporter na po tayo. Yun. Sabi na, opo. Nagaya ito nung last Friday, binisita ho namin yung speaker, yung sa Bulacan, na-imbitan kami ni Admin Gilen na silipin. Yung so sabi nga ni speaker, no-brainer to. Kaso lang talaga sa miya, masama yung reputasyon ng nakaraang mga naging administrator ng NEA. Naglalagay ng 30 billion, 40 billion, pero walang nangyayari. Pero sabi ko sa ating speaker, antik ho to ng ating Pangulo and Congressman Santro, mayor nila to sa Ilocos, and miniting ho natin to, and tingin ko meron ho siyang puso para gawin ang tama, and kinausap ko natin siya na sigurado ka na magagawang tama. Sabi ko, huwag mo ipapahiya ang ating Pangulo, ang ating speaker, dahil everybody knows na ang NIA is nagiging problema. Hindi, sabi niya, Apo, we'll make sure tulungan mo lang kami na masuportahan ang ahensya nito, sabi niya. So, yan po ang tatlong legacy na sinasabi ho natin na with this, pag mayroon ho tayong tamang sufficient and net exporter, marireach ho natin yung 20 pesos kasi yan ho talaga yung dahil nagpapasala tayo ng bigas import, namamanipulate yung presyo dito sa Pilipinas ng Vietnam. Tingnan nyo, nung naglagay tayong price cap, ang nangyari, bumagsak ang presyo ng Vietnam, ng buong mundo. Bumabaho siya dahil obviously, dahil nag-announce tayo na wala tayong bigas, minamanipulate naman nila. Gustong pataasin ng Vietnam hanggang $700 per metric ton na ang presyo lang naman talaga is around $400. So, pag tayo naman ang net exporter ngayon, tayo na rin ang magmamanipulate. Tayo na rin magdidikta ng presyo. Sa kanila. Alam po, masarap pakinggan yan. Sana magkatotoo. Abangan po namin sa Wednesday, magkakapuyatan pala sa Kongreso. Congressman Saldi, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Consaldi. Maraming salamat. Thank you. Congressman Elizalde Con, Chairman ng House Appropriations Committee. Pangunahing balita. Tuloy ang ating mga balita, alas 7:33. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:39 ang ating oras. Abangan nyo mamaya ang ating malakas. Si Sherwin Alfaro ay nandyan sa Parañaque. Kaya dyan sa mga taga Parañaque, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo. Kung gusto ninyong manalo ng limpak-limpak na papremyo. Samantala, babawiin na ng Malacanang ang price ceiling sa bigas matapos ang anihan. Ito ay pinihiwatig ni Pangulong Bongbong Marcos dahil inaasahang magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng bigas sa lokal na merkado matapos ang harvest season. Ayon sa Pangulo, inaasahan na magiging maayos na ang supply dahil mas malaki ngayon ang inaasahang ani ng mga magsasaka. Handa ang Philippine Coast Guard na alisin ang mga boya o floating barriers na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Gayunman, kailangan munang aprobahan ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang go signal para gawin ang naturang hakbang. Sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea, na sa ngayon ay wait and see muna ang posisyon ng Coast Guard kung ano ang gagawin sa mga boya ng China na natagpuan sa Bajo de Masinloc. If the national government with the concurrence of all government agencies would decide to take action regarding sa barrier na to, then the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources would do everything possible. Of course, with the support also of the Armed Forces of the Philippines. Si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Naging matagumpay ang sabay-sabay na paglulunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair
BPSF sa 4 na lalawigan na dadalhin sa mahigit sa 80 probinsya sa bansa. Ang serbisyo fair ay inilunsad ng Pangulo sa Nabua, Camarines Sur, habang si Speaker Martin Romualdez naman ang nanguna sa paglulunsad nito sa Tolosa, Leyte. Ayon kay Speaker Romualdez, very proud siya at isa siya sa pangunahing organizer ng pinalawak na service caravan na naglalayong magbigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga mahihirap na Pilipino. Inimok ng DSWD ang bawat pamilyang Pinoy na makiisa sa Kainang Pamilya Mahalaga Day ngayong araw, bahagi ng pagdiriwang ng National Family Week. Batay sa inilabas na Presidential Proclamation 326 ng Malacanang, suspendido ang trabaho sa gobyerno sa executive branch mula alas 3 ng hapon. Gayunman, ang mga ahensyang sangkot sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at pangkalusugan, kabilang ang paghahanda sa pagtugon sa sakuna, ay magpapatuloy pa rin ang operasyon at kanilang trabaho. Dadami na ang mga kwarto ng mga pasyente sa Veterans Memorial Medical Center sa pagsisimula ng konstruksyon para sa magiting Veterans Week sa pamamagitan ng 60 million pesos grant mula sa dalawang lisensyado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang Magiting Veterans Wing ay isang proyektong pinasimulan ng Philippine Military Academy Magiting Class of 1970 na may funding support mula sa Bloomberry Cultural Foundation Inc. at Newport World Resorts Foundation Inc. Ayon kay PAGCOR Chairman Al Tenco, ang dalawang foundation na kumakatawan sa Solaire Resort at Newport World Resorts ay naglabas ng tig 30 milyones na may approval ng PAGCOR. Ang proyekto ay isasagawa sa dalawang yugto. Ang una ay sponsor ng BCFI at sumasaklaw sa civil, structural, mechanical, electrical, masonry works at roof deck waterproofing, habang ang pangalawang bahagi ay poponduhan naman ng Newport World at binubuo ng fixtures, works at devices. Yun, ayos! Congratulations sa mga nandyan sa Veterans Memorial Medical Center. Matapos ang 11 linggong magkakasunod na taas presyo sa diesel at kerosene, habang 10 sunod na linggo sa gasolina, kasado naman ang katiting na rollback sa petrolyo bukas. Ayon kay Mother. Sa pagtaya ng Uni Oil Petroleum, posibleng abuti ng 40 sentimos hanggang 60 sentimos kada litro ang ibababa sa presyo ng diesel. Hanggang 75 centavos naman sa kerosene, habang 20 sentimos lamang sa gasolina. At ito sa 4-day trading mula September 18 hanggang 21. Iminungkahi ng isang eksperto na lagyan ng malalaking underground drainage tunnel ang Metro Manila bilang tugon sa mga pagbaha. Ayon kay Eduardo Yap, Chairman ng Infrastructure Committee ng Management Association of the Philippines, doable at permanente itong solusyon sa madalas na pagbaha sa NCR. Magsisilbihan niyang tubo ang underground drainage tunnel na hihigop sa mga tubig baha mula sa mga depressed area patungo sa pinakamalapit na creek. Umalo sa record high 31.5 billion pesos ang nakumpiskang smuggled na mga produkto ng Bureau of Customs ngayong taon. Ayon kay Customs Director Bernie Enciso, naitala ang pinakamalaking nasabat ng Customs sa ilalim ng liderato ni Customs Commissioner Benvenido Rubio. Bagamat hindi pa natatapos ang taon, sinabi ni Enciso na kabilang sa mga nasabat ng Customs ang 3.3 billion pesos na halaga ng mga produktong agrikultural. Patuloy din umano ang pagsasagawa ng inspeksyon ng Customs sa mga warehouse kung saan posibleng pinaghihinalang itinatago ang mga smuggled na produkto. Kaya yung ginagawa ng Pangulo na ipinamimigay yung mga nakukumpiska na smuggled, tuloy-tuloy niyo po yan, Mr. President. Dapat talaga yung mga hoarder, mga smuggler, yung mga sureball yung mga sureball na smuggler. Kasi hahanapin ng taong bayan yung mga nakumpiska na yan. Ang nagiging hinala ng iba dyan, ibinabalik din, pinapaikot lang din. At napupunta rin sa smuggler. Pag ipinamigay na ng Pangulo yan, sasakit ang balakang ng mga smuggler dyan. Mr. President, pamigay nyo ng pamigay. Kaya benta nyo ng halos wala. Ayun. Benta nyo ng halos wala. Ibenta sa Kadiwa. Sa Kadiwa. Sa pamamagitan ng Kadiwa Center natin. Ayos. May aksidente dyan sa may Amoranto Stadium sa QC.
May SUV na bumaligtad. RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Tumagili dito, Jerry Tantili, at dumugo yung ilong, dugo ng ilong at nag-iiyak itong isang miyembro ng LGBT matapos na masaktan ng bumangga sa Center Island sa tapa ng Roses Avenue itong minamaneho nitong SUV, kulay itim na SUV. Ayon sa mga tauhan ng MMDA Rescue at Quezon City Traffic Police Sector 4, lasing ang biktima na kinilala sa pamamagitan ng kanyang driver's license na si Ivor Julian Santa Maria, 35 anyos, residente ng Bangkal, Makati City. Sa lakas ng impact mula sa pagkakabangga sa Center Island, tumagilid itong kanyang itim na sasakyan, itim na MG Motors sa haba ng Roses Avenue, malapit lamang sa tapat ng Amoranto Stadium. Dumating ang mga paramedics mula sa QC DRRMO para lapatan ang paunang lunas ang biktima. Initial investigasyon ng QC PD Traffic Sector 4 galing sa isang bar na malapit lamang sa Roses Avenue si Santa Maria nang mangyari ang insidente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val! Susunod! Tito Boy! Sino itong singer, actress, politician? Aba? Singer na, actress pa, politician pa. Nagyayaman-yamanan daw. Bumili ng sandamakmak na alahas. Aba. Pero ang ipinambayad, talbog na tseke. Ako, natanso. Sino siya? Yan na po ang ihahatid sa ating balita ni Morley Alinio bukas. Bukas. Abangan po niyo bukas. At abangan po ninyo abangan po ninyo si Sherwin andyan sa Paranaque. Sa mga nadyan sa Paranaque, lakasan na ninyo inyong mga radyo at andyan mamimigay ng pera ang ating RH6 Sherwin Alvaro. 7:48 ang ating oras. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, 3 senador ang nagbabalak ng bawiin ang kanilang pirma o ang kanilang pagsuporta sa pag-phase out ng Pogo. Ito ay sina Senators Ito ay sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Raffy Tulfo at JV Ejercito. Ayon kay Senador Francis Escudero, nagbanta ang 3 kasamahan na iaatras ang pagsang-ayon sa committee report laban sa Pogo kapag pinaspasan o hindi nabigyan ng sapat na palugit ang pag-phase out sa kontrobersyal na offshore gaming industry. Muling nilinaw ni DNR Undersecretary Mitch Cuna na walang kinalaman ang pag-aalboroto ng Taal Volcano sa naranasang smog sa Metro Manila noong Biyernes. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Cuna na ang smog noong Biyernes ay pinalala lamang ng phenomenon na tinatawag na thermal invasion na nagaganap kapag nakulong ng mainit na hangin ang mas malamig na hangin. Kabilang na ang mga pollutants mula sa mga sasakyan at mga industriya. Nagkataon naman na nakasabay nung VOG. So meron tayong VOG, meron tayong smog. Ayun. Samantala sinabi ni Cuna na naitala rin sa Air Quality Index ng DNR ang smog sa Metro Manila noong September 7, 9 at 21, pero hindi ito masyadong napansin hanggang noong Biyernes nang yugnay ito sa pag-alburuto ng Taal Volcano. Asan na yung manok? Nawala yung manok. Yusek. Yung correlation po nung Taal Volcano at yung smog dito, hindi po ma-establish yun. Itong mga nakaraang panahon, actually earlier this month, on September 7 and September 9 in particular, pati po nung 21, nagkaroon din po tayo ng smog. Kaya lang to pinag-uusapan ngayon dahil nga po sa Taal, nangyari sa Taal, kaya po inisip ng mga tao ba correlated. Yan po ang tinig ng gwapong-gwapo na si DNR Undersecretary Mitch Cuna. Pangunahing balita sa kalusugan. Bukod sa brain fog, erectile dysfunction at hair loss, ay posibleng epekto raw po ng long-term COVID-19. Sinasabi ngayon ng ilang eksperto na maaaring may kaugnayan ng coronavirus sa nakamamatay na brain disease.
Ayon sa mga doktor mula Mount Sinai, Queens, sa US, mataas ang posibilidad na may ambag ang COVID sa pagkamatay ng isang lalaki sa New York mula sa prior disease. Sa American Journal of Case Report, 2 buwan bago mag-admit sa ospital, ang pasyente ay lalong bumagal ang kanyang pagkilos at naglalaway na rin ito. Nawatay ang lalaki makalipas ang 6 na linggo sa ospital kung saan hindi na rin siya nakapagsalita at kinailangan lagyan ng feeding tube. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, pamilya ang prion disease ng rare, progressive, neurodegenerative disorders na nakakaapekto sa parehong tao at hayop. Oras na madali ng sakit na ito, kailangan isa lang ang tao sa mahabang incubation period at nagdudulot ng neuronal loss at hindi na nakapag-i-induce ng inflammatory response. Sa ibayong dagat, umakyat na sa 10 ang namatay habang higit 100 ang sugatan sa nasunog na golf ball factory sa Taiwan. Ayon sa Taiwan authorities, patay din ang 4 na bumbero matapos sumabog at mag-collapse. Ang nirespondihang gusali, hindi pa malinaw ang sanhi ng sunog sa planta sa Pingtung Technology Industrial Park na pinatatakbo ng Launch Technologies, ang major supplier ng golf balls sa buong mundo. Naghatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Hi! Uulan, iinit, uulan, change of season. Baka may mga kailangan na rin i-change sa inyong mga bahay, ha? Gaya ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, happy anniversary kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ay, yes. Happy anniversary. Yes. At happy birthday kay District Engineer Lloyd Abusa. Maganda morning. Narito na, kumbachero, ang bagong-bagong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw, barkada man o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features, naswak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, di ba? Swabe sa kalsada at tipid na sa gasolina. Sigurado ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED headlights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya gusto mo bang matikman ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid? Aba, syempre naman. Magpunta na kayo sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Ayan. Ano nangyari dito sa ano ko na ito? Uy, asan si Sherwin? Si Sherwin ay nandyan sa Parañaque, Barangay San Antonio, Fatima. Come in, Sherwin! Ay, meron pa dahil pala malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Birthday pala kung batsero ni Mike Sendanya, tsaka si Alan Peñafiel, tsaka si Rod Silverio, pawang mga taga-Pagcor. Happy birthday! Sabay-sabay ha. Minabati kayo ni Eric Balcos. Birthday pala nila si Kuyang Jess Las Marias. Manong Jess, happy birthday! Andyan sa Barangay San Antonio, Fatima, Parañaque, si RH6 Sherwin Larfaro. Come in, Sherwin! Jerry Anthony, kanina pa tulo ng tulo dito sa may Barangay San Antonio sa Fatima, sa Valley 1, dito yan sa Parañaque, pero hindi naman umuulan. Pero tumutulo dito, yan, sinampay, dami yan, mga kapitbahay. Pero mas malakas dyan, hindi lang itulo, kundi yung pakikinig dito ng bahay na ito, dito sa DZRH. Nanay, magandang umaga, pangalan nyo?
Magandang umaga din po. Pangalan niya? Emmy Bautista po. Si Ate Emmy Bautista. Ate Emmy, Emmy Bautista. Ito. Opo, palagi po. Palagi kayo nakikinig sa Deezer. Sino ang paboritong announcer? Si Anthony Taberna at si Jerry Baha po. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ay, tignan natin na yung magandang radio. Wow, ang cute. O, tignan mo. Aba. Pagpasok, ayan ang mga lagay May mga sapatos. Pero, oo, katabi ng supon, yung kanilang radio. Ayan, no? Dahil may bata pa rito. Ayun, kaning anak yan. Apo nyo na yan. Ayan, oo. Dalay dito ka, halika. Dahil palagi ka nakatuloy sa Deezer H at lagi mong pinakikinggan ang programa ni Anthony at ni Jerry Baha. Meron kang 1,000 pesos! Maraming salamat po. Ayan, 1,000 pesos dahil sa masugid na nanonood at pakikinig mo sa Deezer H. At maraming salamat dahil sa inyo po, nag-number 1 ang Deezer H sa recent Kantar and Nielsen survey na number 1 ang Deezer H sa mga nakikinig sa Metro and Mega Manila. Ano po masasabi niyo, Nanay? Maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito sa aming bahay. At maraming salamat din po dahil kayo ang nagpapa-number 1 sa Deezer H dahil patuloy kayo nakikinig at nakatutok sa radyo. Hindi pa luma, meron pang bagong radyo. Bagong-bago pa yung radyo ni Nanay. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Si Anthony at si Jerry, batiin mo. Good morning po, Sir Jerry, saka Good Sir morning. Anthony. Good morning po. Thank you po. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Ayan ha, kaya naman palaging tumutok sa Deezer H, baka kayo lang susunod na manalo ng malakasang 1,000 pesos sa Deezer H Malakas promo. Aris number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong Pilipino. Yay! Thank you, Sherwin! Bye! Happy weekend! Damdaming Bayan! Susunod na!